Councilor Jose Maria Petrimandes. Sir? Good afternoon, Sir Joel. Good afternoon sa mga listeners ng Abante Bullseye worldwide. So again, we're so thankful because natin ibigyan kita sa inyong program para mo man ma-announce ang atong upcoming activity dito sa siyudad sa Iloilo, Sir Joel. Now, ang kawatan sa siyudad Dinagyang gahingampot, ang eleksyon gahingampot man. Pero antes sila, mangayaw mo na sa malipot na mga tinihon sa imo sa pagpasalamat sa aton mahal nga Ginoo sa aton nabaton nga hangin dugang nga kabuhi sa subong adlaw kag sa paghatag sa maayong dalanon sa aton bisita makadagat diri sa sining program sa Abante Bullseye. Umay siya kag gagay sa maayong grasya ang iyas ni Bugos nga pamilya. Ilikaw sila sa mga kalalatan kung ano man mag-abot nga problema, hindi sila pagbabayi, O Lord Jesus Christ. Sa aton sining mga kautulan nga alas ospital, bigigin sila sa mga nabatsag nila nga masakit, nagsumuman sila puyan. Hindi tayo na mga naon, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Now, si Councilor Triballes, sa bantuan sila sa pamilya, hindi na hindi siya pagpapahanot sa aton, no? Kaya kapila na hindi siya guest sa sining programa sa dito Pasbabaw, subong primero dire sa iya masaligin kayo, gaya edipisyo kag sa dinahamtan di ang Tres Marias consultancy kag subukan ang iya ni Cap Roland Saldivar na opisina na naghahatag sa mga trabaho sa mga seafarers nga buot magsakay sa barko. Kakilala ninyo ini si Councilor Petrimandes kaya wala hindi pamaya sa Ongka flyover, no, sa UFO. Tama ini siya ka bukal, tama ini siya ka prangka, kag ginabantayan niya ini kiti dalahig ang iya banwasan pamilya. Now, unahon din ang pagmamangkot sa kay Councilor Triballes, sir. Kamusta ang mamatsag nyo kay Nagliana sa last December 24, ang Ongka flyover? Sir Joel, actually, ako yung mismo nakita ko nga tuda ko ulit nga bulig man sa mga taga-pamilya. Ang ining pagka flyover since pagpapas nila sa December 23, actually, nagserbi or ginserbi na niya nga purpose. Amo na nga patukod ang mga flyover mo na ganan to ease the traffic dira sa amon sa mga corny intersection, kaya mo na lang pinaka main intersection subok kaya ang mga salagyan na sa Haro pagkato sa pamilya and vice versa, hindi naman sila ganes pagkato sa Mantolia and vice versa or Ibawan, dira gitirmi kaagi kaya that's a circumferential road. So since kapag bukas na ang sa mga flyover sa last December, dako gid nga bulig kaya para sa amon finally giging survey o na-survey na gano'n nga tinutuyo. Although, patayo na nga ito na ginagustyon ng TWH because kung tani kung kayo lang sa Mayo, gin tutukan sa Mayo antes gin construct na na subong o why kita na problema in the past. So na siya, Sir Joel. Ang mga nasubong sa aganan. So, because of open ang flyover, di madamo ng mga salagyan, ang volume, grabe build up na sa masaganan. So, the same problem na-experience natin ng pagpugok, ang perting at traffic, especially during peak hours, sa pagpapuli sa mga kabanahanan, Sir Joel, coming from Iloilo City. Now, Sir Pedro, ang panga nga tay sa ako ng flyover sa may aganan daw pangagaman, no? Kayo wagin kakasdara ang existing nga tay nga daan do subong. So ano ang makita pagiti mo nga problema kasta subong daw pag dili masugura raw?
Sir Joel, ginako sa DPWH ng ganang flyover, tipituso man, pero sa kong flyover. Nagkasalog man ang ilang mga poste. Kaya sumamanggan sa DPWH, asunod sa gina-engage nila ng third-party contractor na kung saan mag-determine kung ano ginala ang dapat nga kadalumon sa mga poste. It was found out na ang aga ng flyover, wala yan higong hard strata. So ideally, 40 to 50 meters, pero ang ginbuo lang niya sa contractor, nagkasuktan man sa DPWH was only 28 meters at an average. So eventually, pares man sa ungkap flyover, kung hindi na lang pag-ubrahon sa Mayo, mag-ausbod man na nakaganan. So that's why nga pa Mayo, nga liwatunan, na mo ito nag-spend naman kita ng 13 million para lang mag-engage siya again, third-party consultant to determine kung ano gibala information ang dapat nila sundan para at least they can move forward. So muto nga ti Sir Joe, nagawalat magkatagani sa advice man sa DPWH kung ano gibala ang mga engineering intervention ng pag-ubrahon para sa ganang flyover. But definitely there will be another rectification ng pag-ubrahon. And isa na nabatian natin nga ang dila sa aganan gid ang intersection amo nang wide yan susukpon atong concrete nga girder because they realize ang DPWH realize na kung sihon ang konkreto nga girder mabukaan nila sa duwa ka poste nga nagaangtan. So nga nag-decide naman sila nga islan from concrete to steel girders, pero they really don't know kung saan hugin na lang nila na ito pag-surudan nila. That's why nga kita 2 weeks ago during sa other regular session, nagpasal kita sa isang resolution. A resolution requesting DPWH to give us an update in writing kung ano na lang status sa pag-ganang flyover, anong mga engineering intervention nila pag-ubrahon, sa nila subudan, kag sa nila tapuson. Kaya para at least may baluan na natin sa panseo, kung mapabalo na namon sa aton nga mga pumuluyo dyan sa banda sa pamilya. Kaya Sir Joe, tandaan natin, sa nagigag nga pag-imbitar sa pamilya sa DPWH, wala silang tambong. So muto nga sining ko, pag na lang sa isang resolution, ma-request kita sa DPWH ang update isulat na nila o pamagi in writing para at least maski mamagad to abadan tinitamdan kita may reference kita kag kung why sila o kung hindi nila masugudan kag obra yun ang based on ang commitment nila in writing we will going to ask them why and kung ano. During the first conference before we open ang Ongka flyover sa last December 23, doon nakita naman to si Mayor sa Pabaya nga nagtambong, no? Kagabila ka mga clarification ng ginapabutsag man sini, kagilagin na gani ang pag-ambal ito ni former Senator Frank Drilon nga kakaso ng mga signage or mga ano na nga nabutang sa gad sandalan, ay doon ko na nasubong Councilor Trimanyo, sir. Well, yan ako mag-igasyon sa Panoy, sa LGU, lokal. Well, sinabaluan natin nga niya mga ordinansa dito sa syudad. Nga gina-regulate nila ang pagbutang sa mga nagkalainlain ng mga billboards. Pero sa pagkasamot sa pagbiyo, wala pa. Wala ka mo. Wala kita sa ordinansa, sila nga muna. So, hindi ka mo obligado na mag-ibang gabot. So, kung magkakasinagad ang ginakabig na eyesore ang ina ng mga billboards, mas eyesore ko ang hiko na sa dalog sa mga flyover na napabayaan lang sa mga tao nga nag-obra sila. But Sir Joel, I agree no, dapat i-regulate ginaton. But at least, just like, when was that na medyo may storm or may bagyo, may typhoon diri. Because why regulation, gincall na ito ng attention sa advertiser na tani, no, the day before na makita ang typhoon, dapat imuso nila ang ilang mga billboards. Although, because kampante man kita, kaya nga, Sir Joe, ara na siya sa ilang mga regulation. Ang bill, I think, may ara na nga doon ginatamdan man sila ang mga contractors with regards sa billboard management. Nga dapat, kung magbagyo or before magbagyo, kaya magalaan naman na, they really have to roll up. Okay lang kung trapal, paano yan kung galvanize?
Well, so far dira why kita nila kita nga galvanize pero ang trapal. Last time mo gani kita naton doon nakulbaan kita kay gabugo kay igo sa primary wire sa Leleco. Okay. Okay, may mana bisan way mo sa ordinansa subong sa badwa sa babiya pero always yun na remind you sila na dapat before some typhoon o mga kalamidad yung paskong hagin iloko to nila ila sa mga trapal no parang way delikado mga tumbahan na pala sabagay siguro nila na pamakangan hindi man balay mga damo kundi nagpatindog man sila sa struktura para handa sa ila sa mga trapal ng mga commercial ang mga mga pagtawag sila no? Okay. Now, antes kita po sa ilo sa Hiliguton dali sa siyudad sa Iloilo. May niya ka pala kung nila ang dapat itugan sa aganan para na matakot ang Nextel Trust na ibilis sa concrete niya trusses sa mga taytay Council of the Magister. So naman sa DPWH, sa Joel, why pa na ubos ang budget nila. So may dinimpaiting ng mga almost 200 million. So butangan na lang nila, sa gamay na lang, siguro another 200 million. For them sa DPWH, gamay lang na yan, kita mo, kami na gusto lang. Kaya kung tani, ginakayo sa sakto, gintutukan mayo, tako tani nga bulig sa mga pigado natin ng mga kasamanwa. Ano na nga ating ginakasubong natin, because although nag-ignore na lang yung subong norms, na lang yung basta DPWH gani, sige lang yun, doon na lang nga ma-request sa additional budget. So muna nga ato, ginapigbato ginaton, mas sinumawa na nilang kung kakaganang flyover, we will continue matagaan sa mustisya ang ini ang aganan kagong ka-flyover. Kaya nga, you know what, dako ni nga mga dako ni nga pundo nga inugang din para makayo lang. So hindi siya dapat. Kaya nga, this funds could have been allocated sa madamo pang mga classroom buildings sa mga kabanwanan, kabaranggayan nga malayo. Bala nato nga timiara nga mga kabanwanan, kabaranggayan nga kung gusto dala na lang sa dalong kahoy nagapadayon ng pagtudlo sa mga ministro sa mga estudyante. And while abot, madamo sa mga pigado nato nga mga parehas nga mga Ilonggo, mga Pilipino, nga hindi na ganit kabakal sa mga basic medicine like bulong sa high blood, bulong sa diabetes, and even ang mga vitamins kagulong sa ubo kagilalat sa mga kabataan. And yun is really unfair. Kaya madamo sa damo sa kapamigado, damo na nila. And here comes an agency of the government na dusukay lang. Which we actually kapati kita nga dapat sila niyang expert champion basta public works, infrastructure sa pagbabahan sa Joel. Sige mo damo sa gabakho, damo sa nagapakakroy. Ang kwarta natin sa Pilipinas, damo giman siguro, tanawabla. Ang pumilig, nag-printa sa mga baluta worth 136 million, more or less, no? Sa baluta, almost 6 million ang kadamoon. Nalilimo nila ini, nga why pa mapinal, kag nagreklamo ang mga ginkakas sa baluta sa Korte Suprema, kanagabalang Korte, ibalik nyo. Tingnan mo ilan yung lakot ko di. Uyang kwarta, na dugangan pa sa mga daw mga problema kita kay tama ka taas ang bilis sa bugas. Ang iba subong sa linato nga pagkakro, hindi kakaon sa 3 beses sa kadlaw, o kaysa pamahaw, panyagap niya po, lugaw. No? Okay, tanong mo kaya parang nagkatabo, pero dapat kung tani nagbinagotan sa mga natungdan nga isa sa gobyerno, labi na ganit sa atong presidente, karoon dapat buhaton sa iya sa mga ara sa idalog. Now, makato kita din sa siyudad sa Iloilo, mabiyahe kita from Pamila to Iloilo City. Na ang si Councilor Trimanes dito iya sa Pamila nga nagapagalagat bilang public servant, siya ang nagaputoy-putoy subong sa sining dako kag bantugon nga dinagyang marathon diri sa siyudad sa Iloilo. Pwede ta pibaluan ang istorya sa ni Councilor Trimanes, sir? Thank you, Sir Joel. Actually,
sa inyong kaproyekto sa Rotary Club of La Paz, na kutalihin, upod kuminira sa aton past president kasi Mambing, sa buong mga aton president, si Pres Esther Chumanes, na ako mga tiayon, kag ako bilang assistant governor sa kamon nga zone 3 of District 3850, ginaplano ni nato nining activity para makaubra kita sa fundraising drive. Madamo sa mga proyekto, humanitarian service, community service sa aton nga Rotary Club of La Paz nga pag-obrahon. That's why ginitano naton for us also to promote health and wellness sa mga Ilonggos. And of course, we wanted to promote Iloilo City as one of the best sports tourists or the sports tourism destination in the Philippines. That's why ginpadayon nato ang umpisa nato sa madugay ng tilion na dinagyang marathon, Sir Joel. So muna nga tisubong, medyo nagdako kaya this is a marathon. We have 5 categories. We have the 42 kilometers distance, 21 kilometers distance, 10 kilometers, 5 kilometers, and for Rotarians and friends, we have the 3 kilometers distance. So, muli nga tisubong pasako kita because we wanted our participants to feel that this is their best marathon experience in Iloilo. And of course, we have been coordinating with the different agencies of the government, dito sa syudad, o sa probinsya, because we're trying to showcase the best of Iloilo. Ang aton Iloilo River Esplanade, dira kita mag-agi, ang aton cheering bus ang Gisnard, kung sa dira nato makita mga heritage buildings. And of course, we wanted to bring our participants sa mga matuhon nato nga plaza. Ngaging tiwala ni Mayor Jerry Treñas, kapalamion, pag-yun naton sila sa Moliloni, kung sa din masimutan nila kung mamatsagan ang maraming simoy ng hangin kag morning breeze, no? Tabi na nila sa before San Pedro Drive. And of course, also we wanted to bring sa ating mga participants pasulod sa Provincial Capitol, kag again, pasalamatan ginato ng buwan natin ka leader nga ginarespeto si Mayor Treñas, Mayor si Gov Arthur Difusor, kaya ipasugtan kita nila na with the expression si Gov, ipasugtan kita na mag-agi sa Provincial Capitol para makita sa mga participants ang ilang spectacular dinagyang theme Christmas dinagyang theme lights. So, madamo kita nga mga the best of Iloilo ang ipakita natin sa aton ng mga participants. Sa talaga ng balaton, with Iloilo Marathon, we want them to see, to feel, and to hear Iloilo. Now, sa nagigag nga semana, may harapan mga bikers na nagaling sa may Rotary. Diyan sila dras nga alis sa Moliloni. Diyan sila nagpundo kag ano ang mga okasyon na Councilor Manager. Last week, Sir Joe, may harap magiging patigayon nga Mayor Jerry Treñas straight team yung race, straight yung isa naman competition sa mga bikers. Kag isa man ito ka very successful event. Naging buligan man sa ako ng labihan kasi Tisay Dumentanyo. Again, si Mayor Treñas o si Raisa Treñas kag si Vice Mayor Jeffrey Gonzon, one of the thrust na ilagi ginatagaan sa pagtumot or attention ay sports development. Kaya nakapati sila nga pagi sa sports madamo kita na miligan. First, mga estudyante ng pegado, kung mag-inikar lang sa sports, pwede gid nga makapiskwela sa high school ka college na libre. Kag kung mamiyuhan sila, they can also have, or they can even have, or join sa mga professional league. And also, isa pa again is, we wanted them to be involved in sports, not in any vices, nga makahalit sa ilang kaugalingon, Sir Joel. Okay. Now, Councilor Manager, can you tell us the details regarding sa 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers, and 1 kilometers, 1 kilometer I mean. Kag bilabala ang gintalana yung padya sa sining mga mag-intra sa sining marathon. Kaya din, ibaluan natin almost siguro mga 2 million na ang gasto nyo sa mga parapernalyas pa nyo sa signage pa sa mga markers. Ikaw din nakita ko ang baka-baka din pati panglansag kag magbuta sa mga stapler ako na nanood sa imo sa mga araw sa gawa ng obra. Pwede mo mahatag abi Councilor Manager ang ginsiling ko na kayo na regarding sa 42, 21, 10, 5, and 1?
Yes, thank you Sir Joel. Magasugod ang fourth ang aton nga event dito sa Atria. Isa ka sa mga partners naton Atria, magagawa kita sa Diversion Road. Liko kita patuo, masunod kita sa Esplanade 2 sa nambal naton, lalo naton sila sa aton ginapabugal. Mga Iloilo River Esplanade, magagawa liwat kita sa may Diversion Road, magi sa General Luna, masaka kita sa aton flyover dira sa may lapit sa San Agustin, madiretso kita sa Fountain, madiretso kita sa Fort San Pedro, nga kung sabihin abgan naton ang matahom dira nga Royal Fountain, ang mga heritage buildings, and also malibot din sila sa Molye kag magsulod sa Capitol, mabalik naman sa Luna, diversion, and pakadto na Sambag and balik lang. So hindi why kita nag-out and back, ang tawag siya ng out and back nati malabot ka gito sa Santa Barbara because you know what, we're trying to protect. Ginapatiharan nato ng image man sa DPWH kaya hindi ta gusto makita sa mga participants kung ano gidlani kabaghap ang nato ng gobyerno sa ang DPWH na madugay na nito kami dyan po natapos. So kauluya ang natin makita sa mga runners na dala sa dalong pertig jakig ko ang ungka flyover. So isa na karason natin gikuha nato na sikyo wala nato ipapusin dito sa pamilya. Although di kami naman nga mga pabiyanon, ginatinguan din nato nga ipabuga ng aton banwa. Kaya again, ginatinguan man sa aton ng mga opisyal, si ang akon man nga palanggagid, nga pakatuwa nga si Mayor Luigi Guluseta, di ano mo kay antis mo sulod sa banwa na ko na rin sa syudad, pagi kita na sa may party sa ungka flyover, which is madamo lang ang nag-ugtas man. Kaya nga wala mo traffic, dahil sa dalong, hipertikig ko kag Mindanao, Sir Joel. Now, sabi ko, nag-assign ang cleaners sa dalaw sa Taytay sa may Ungka, no? Kaya di part sila sa city, kaysa pamilya. Ang dito sa inyo nyo, tinyo mo na, kung parte siguro sa Christy King na part sa city, yan sa city, hindi ba? Sir Joel, well, di kung tagalan kita sa kaibigan, nga nabuligan na natin sila, pwede galing kay basta may insulto ng kontraktor kung mabulig niya ang mga cleaners ng city sa pag-iya kay wala first ilan niya dapat tinuan ng kada ang ilang mga ginaobra nila Sir Joel. Hindi na mag-line vote nila nga mas dapat nila pasalamat sila hindi nagahingan po ang bagtugon nga kaiwatan sa sudad sa Iloilo inindilagyan nga bantog sa bilog ng kalibutan kaya ginakantuan nila din sa aton nga mga foreign visitors, no? Local kag foreigners nga mga bisita kung dumulong nga buot magtambong din kag di daw napaabot pag niya ang konfirmasyon sa first family nga magtambong din magluwas sa mga senatorial candidates ang ara na sa mga abing senador kaya ang buot magpapili. Rutin, nagpasalamat pa kita sa kay Mayor Jerry naging sila yung waay sa may mahambal abing mga politiko dra kung partiya sa kampanya kung sa eleksyon kaya ini ang gusto niya nga pure dinagyang lang kaya pagdayaw ka Senyor Santo Niño ang dapat matabo. Okay. Now, sa nasili ko na kaila sa akong napabagot sa imo sa 421-21-10-5-1. Pila bala ang registration sa mga buot o pasakop? Ano bala ang mga kategori? Kaga pila ang premyo sa nasambitan ng mga kilometrahe nga ilan dapat intrahan? Sir Joe, kada category may lain-lain kita nga ginasukod. Ang atong 42K is 2,499 pesos. Ang atong 21 is 2,199. Ang atong 10K is 1,299. Ang 5K is mga almost 900. Ang atong prices, actually, tigimbulig na sa syudad sa aton because of first, we are the official marathon event na gina-recognize ng syudad sa Iloilo upod na sa FFI. So, ang atong price is for the champion for the 42 kilometers, we are giving 15,000 pesos, and 10 and 7 and so on and so forth. So actually, with regard to price, this is kumaga pa very inspiring kung motivational, kaya especially sa mga athletes natin, sa mga participants, Sir Joel, no? Gina-intimidate naman na sila. Kaya mga nagadalaw, these are students nga kapaniwak man. Kaya nga, amo malanging ilang sport, kagang ilang sport, amo manila ginagamit sa ilang training. Kaya malam mo Sir Joel, sila niya may mga kumaga pa nalakip sa mga schools, mga representatives ng schools, sa mga magaligaman dito sa atong syudad, probinsya, at sa atong mga pungsod, Sir Joel.
Now, imbisulan mo kayo na ginsudlan mo ini with the city government kag sa Imobe, kag sa sa Rotary Club of La Paz, kag sa Daliblo, na ito, amunos mo ng tamagit captain Rotarian, diri sa Iloilo City, sorry, sa mga iba na Rotary Club, no, na hindi sa La Paz, na gusto nyo makatipon ng mga pundo para sa inyo sining organisasyon. Ano ang plano nyo sa pundo na inyo matipon na Councilor Fernandez, sir? Sir, ang Rotary Club of La Paz is a club, is an organization na meron kita 7 areas of focus. Meron kita sa health and environment, sa ato na even sa education and others. So, kada area of focus, ang muna nga itong ginatutukan, kung sabihin, makabulig kita sa atong komunidad, sa atong lokalidad. So, isa na responsibilidad na bilang isa ka humanitarian organization, international organization na nakilala na nagabuligid, binigit sa mga pigado. Sir Joel, and of course, isa man nga ginakampanyato ng End Polio campaign, kaya ati sa iba nga pungso, damo man yung kaso sila sa polio. Sir Joel. Okay, health, education, environment, nabulig. Peace and conflict, public image. Ining doon libro na ito na ining environment involved na rin ang pagpanindo ninyo sa mga suba, no? Now, ikaw mismo, ikaw ang nagpapanguna during your time as a president sa Rotary, sa wala pa magbulo, sabi si Mambing, si Tunet, kag si Attorney Esther, no? Ikaw ang nagpapanguna. Dala sako, dala imuslakan, tipon sa imong mga kaplanan, sa pagtinlo, kung din ka mo na-assign, o kung din mo i-assign, o din ka mo gusto mo tinlo. Ano pala ang balos sini sa inyong grupo? Sa inyong pagpagabudlay? Makita nato ng epekto nga natin ng environment for us that is something na ginapasalamatan kag ginakalipay naton. Ang pagtanong sa mga kahoy kag mga mangroves, makapoy, mainit, basta matapa kita da sa mga nota. Pero ang imo satisfaction na makambal kang yes, I am also done my share as a Rotarian para sa palabuton. And amo lang, ambal naton, ambal mo kay na Sir Joel, actually sa pagbulig, sa paglimpyo sa aton nga palibot. I think we also wanted to show, to set as a good example sa mga pumuluyo na kung sabihin, don't wait for other people to clean your surroundings, but you yourself also must oblige yourself to clean your surroundings. Halimbawa, nadumduman ko sa last December 2024, Rotary of La Paz nagpanghatag sa gift sa mga pigado ng mga kabataan sa La Paz. No? This is an obligation or obligado gabala ka mo maghatag sa gift sa inyong mga kabataan na kubos sa mga pinili kubos diri sa La Paz. Sir Joel, isa na ka mga advokasya sa aton mga amiga. Ngayon man aton nga upod sa Rotary si Ma'am Tonet kagupod man sa iyang media team. So, nag-celebrate sila sa ilang mga anniversary. Once again, sa yearly activity na nag-share sila sa ilang mga nag-share sila sa gift sa mga kubos natin ng mga kabataan. And naka-partner ang Rotary Club of La Paz. Balantaman si Ma'am Tonet. She was once a president of Rotary Club of La Paz. That's why natin ang mga activities towards gift giving sa mga kabataan. Ang Rotary Club, upod na siya nga team, sa Ma'am Tonet kag sa iyang pamilya, nagamuligid para at least mabito na share a blessing sa mga kabataan dito sa syudad o sa distrito sa La Paz. Okay. Balikan ka ang marathon sa syudad sa Iloilo, the most vibrant danagang marathon sa syudad with the city government and Councilor Petri Mandes. Pila pa na ang mga age levels ang sining 41 to 101 na makaintra. Nga kita oldest runner, magadagan, mga almost 86 years old. And of course, the youngest anyone could join as long as mga kabataan, mayroon kita mga parents consent, may refer kita na nag-nichidahan nila ang disco mo, kaya namin risk money. So, muna Sir Joel, we are open.
Dapat wala may medical certificate sila. Wala man kinalan, importante nga tinag-sign sila sa waiver na nag-deklara naman sila na nagambal sila nga they are in a good physical condition. Come on. Mas hindi ka na good physical condition ka pero without your knowing, ang imo heart rate, Ito para si Joseph, kaya gano'n sa tuduan niya ng kape. Ang orasyon niya, kailangan tagbog-tagbog sila mo. Now, sa mga finishers, may premyo? Ano? The journey is the reward. So kung matapos mo ang isa ka endurance event like marathon, maskin hindi kaya ang top 3, makatapos ka lang, that is something na you will be proud of yourself. Kung mag-bragging rights because you were able to survive the endurance or the 42 kilometers. So, but tanan sila meron ang medal. Ang medal nato nalinis sa China, tama ni Kagwapo. We'll be giving them their finisher shirt, and that is going, they will wear that shirt after the event or even after sa hining nga dinagyang marathon natin. So, Hindi ko matag before, after ulit. ang finisher shirts will be given for those runners gonna finish. Okay. Now, sa nakita ko sa Facebook ni Councilor Trimadis, ining gauyat sa bisikleta, mayroong nag-auyat sa medal, mayroong certificate, nga finisher. So, ano katapos sa event kaya na intrahan kami? Now, Councilor Trimadis, sir, sa bisikleta, mga pila ka kilometro tapos mo? Sir Joel, nalibutan ng kanay. Well, so far, the longest was 255 kilometers in just one day. Natapos natin, nagsugod kita rin sa Lilo, nagkatok kita sa Katiklan, agi sa San Jose, Kulasi. So natapos mo natin sa pulo oras ang 255 kilometers na distansya. Kaya man sa ato sa mga tumulandaw ka nagpamatay sa sining Abante Bulsay, sa babaw mo sa second floor sa sining restaurant, may bisiklita na sa una nga ginakuan, gawin na display. No, may harap bisiklita nga doon katao makasakay. May harap bisiklita nga isa lang doon makasakay. How about iya sa dalagan? The recent event that I joined last 2 weeks ago, I joined the 50 kilometers ultra marathon. Gintestingan ta. Naglakad lang kita from start to finish and we were able to finish that in 10 hours and 45 minutes. Natapos na ito, masking kitang kulihot, pero tinabato na ito ng finisher's medal. Kaya nga, ang cut-off would be 11 hours. So natapos na ito, antis nga ginideklara na cut-off na. So again, it's not necessarily going to run. It's either you will run, or walk, even you crawl, as long as you will just finish on time. Congrats sa sila ng pagtingawa mo ni mo. Pakilala na tamay nga tagsigil lawas mo. Now, why pala ka mo sang handog siling isa ka dyan nga mabisiklita ka, madalagan ka, malangoy ka? Actually, we are cooking an event sa Guimaras. It's a sprint and stagger triathlon. It's a Manguman. I used to be the organizer of that event. No? Kita mismo, we are also a triathlete. Sa naligat, sa kita lamharot pa, kag medyo gamay pangaton nga dyan. Pero subong triathlete Japon, trying to be an athlete. Sergio. Actually, hindi. Pero sa totoo lang, isa ina sa mga sports na ako personally nagustuhan ko yun. Nag-finish, nakatapos kita sa full Ironman, 3.8 kilometers swim, sundan sa 180 kilometers bike. Kaya after that, nagdalagan, bagi kami 42 kilometers. So, gintapuson mo lang 17 hours. So, natapos natin na sa 15 hours. So, buwan na ka full Ironman, ginintrahan natin ang tanan, nakatapos kita. And the longest swim na may ginintrahan natin, that was in Sicogon. We joined the 5 kilometers open water swim. And hopefully, there will be another open waters competition din sa Antique. Kaya nakipag-istorya kita kay Department of Tourism Regional Director, Ma'am Prisma, na they will be having another event this coming April din sa Antique. This is an open water swim competition. Mag-training naman ko, Sergio. Paggamay-gamay ka naman ka, biyon mo eh. Actually, mas kinigamay ka namin ako ako may ka-float ka. Ay, po. Daw ko nga, gusto na putite. Joke lang. Now, amo pa na isa ka hampang gusto ko man makita, be.
Ginawa pa ko na yan saksi, no? Personal, magluwas sabi niya sa TV, sa cellphone, no? Kasi sa unawa nila cellphone. Bala makahatag sa maayo man na ehersisyo sa naga-intrabi or sa naga-participat? Sir Joel, before you join sa mga competition, you have to train yourself. Train your body na during the race, during the competition, ang mga body hindi mag-give up. Para sa akin, I train for an event not because madaog ko. Ginapaanad mong lawas mo nga ma-intra kasi isa ka activity nga mabudlayan siya. So ginapaanad mo siya, Sir Joel, para at least hindi ka na mabudlayan pagabot sa event, hindi ka mabudlayan, hindi ka magbatsyag, Sir Joel. Now, sa karoon ng panahon, sa sining pagpangalagad ni Ma'am Mr. ni Attorney Trimanes as Rotary Club of La Paz President, ano pala ang mga tutuo o handog niya sa sining tuwing 2025 Councilor Trimanes, sir? Actually, madami kita sa mga namo si Press Esther sa mga plans pa na nabilin. Isa sa mga ginataga niya din-emphasis ang library, no? Because nga nila sa man ka law professor ang ating presidente. She wanted to also extend help sa mga eskwelahan, sa mga yung lugar, sa pagkatag sa libro, na iyaman din na pangayo sa mga nagkalangay, mga organisasyon. Kahit sa pagiging gusto yung matutumaublahon, guys, mag-conduct sa free reading. Tudlong kita paano magbasa sa mga estudyante, mga learners, and also, Sir Joe, madamo ka. We also respond sa mga kalamidad din sa syudad, may sunog, may baha, kung ano man lang ang mga calamities na masarakan sa club naman. Ang Rotary Club of La Paz, wala nagkatagawan man sa medical mission, sir? So far wala pa, but eventually we'll be having dental naman sa aton, kaya medical medyo madamo pa na sa dapat nisuhon, pero hopefully sa term naman, sa term naman ni incoming President Tony Basico na makonsider na, Sir Joel. Nakapilala na ito, no? Bungkos na presidente. Not this 1 year lang. We start the Rotary year in June and we'll finish it in May. July 1 and matapos in June 30. Ano na po si Attorney Esther sa June 30 lang kutob? Yes, kagami matutulog naman kay actually na-elect na namin na 2 years ago ang President-elect or incoming President. Ano na po, advance niya pagpiliin niyo sa sunod bulos? Advance, yes. Ang galing ito, daw po ako mag-gawa ko sa eleksyon. Tama kayo na galing ng organisasyon na Rotary Club kay pure kanila na servisyo. Alam niyo, ay may income o ay nasuldo, di ba? Yes, wala tayong income ay katusweldo, but we're also sharing our blessings sa mga organizations as well as sa mga pumuluyo na ginabulikan natin, Sir Joel. Makakapin naman ang pagkakawa ang diferensya. Huwag mo na nagkakomparara. Kaya daw pareho na lang ito yung isang Lions kang subumasang Rotary. Pero wala ka muna nagapalagya sa mga projects mo, Sir Joel, did you expect naman sa Lions? Actually, ipag-yes na lang kami. Well, in fact, dito sa atin sa labas, pinapisahan ni Press B, we've been collaborating with Lions and other organizations. And para sa amin, wala tayong competition. In fact, it's better to collaborate, especially sa pagservisyo sa ating mga bumuluyo kag sa ating pusod. Wala lang niya sa amin, Sir Joel. I don't know to others, but for us, we believe that we know together we can achieve more. So for them, for us, we don't compete with other organizations, but we complement with other organizations. Kaya na pa istorya na pandesiling talagang marathon. Wala kita nakapamangkot sa ibon san o hindi nga pizza, no? Kaya ano oras sa ibang sugod. So Joel, this will be on January 19 at exactly 1 a.m. We will start at 42 kilometers to be followed by with 41 kilometers at 4 o'clock, 5 o'clock for the 10K, 5:30 for the 5K, and then 6 o'clock for the 3K. So we're expecting more than 2,500 participants from other regions, from all over the Philippines. Madami kita sa mga participants, may haragan itong artista, no? Other celebrities. But again,
ang ato niya nga pag-treat sila, they're all equal because they are all our participants and registered runners. Magani, wala na politiko ka man, artista ka man, announcer ka man, media man, ka, basta importante, runners ka, pag-registro mo, runners, no? Sa maabot na nagaling ang Domingo, Councilor? Yes, amo na nga medyo gadawotan kita, kaya again, ang amo niya nga gusto nga matabo, ang atong participants will have this the best marathon experience. This is not just an event, but this is this is not just a race, but this is an event that we wanted everybody nga madumduman nila ang Iloilo. Because we are promoting Iloilo City and Iloilo Province as a sports tourism destination in the Philippines. Now, paano tayo mapasiguro atong mga runners nga safe sila sa matang nagdalagan sa dalan? May mga arang na pala nga mga pulis or nano nga mga bantay sa ilas nga pag-agyan, may mga rescuers nila nga ready anytime? Yes, Sir Joel, we've already done our coordination meeting with the ICPO, with the traffic enforcers team, with our marshals, with our medics team. So far in place na, and we are ready. We are ready. So, sino ang mga imbitado nyo sa national na mga politiko nga buwan magtambong sa sining event ng marathon sa ginagyan sa coming January 19? So far, sir, wala kita mag-invite yung mga politicians, but kung nag-register sila, we would be happy to have them because ang aton, every registration, every registrant, that will be their contribution sa advocacy sa Rotary Club of the past. So kabay pa nga ini sa pananaw ko mga madinalagoon naman nga kay Watan kundi ikaw nga mag-leader o mag-panguna sini no, pero may man lang ikaw manami, no? Kaga manami nga mga balita nga itong mapatian basta si Petri Banes mga panguna kabisan nga sa mga kailaptanan ng Republika sa Pamilya always Petri Banes pag sa UFO o kabla over always Councilor Petri Banes, sir. Sir, actually, we are not perfect, but every event, every engagement that we do, we always ask our colleagues, people nga kapalibot sa aton, what else can we do to make this, to make it better next time? So again, we are also learning from our every event. Kaya wala sa event nga perfect, may maragin ng mga concerns. That's why we've been doing this since 2011, and so far, madamo na kita sa mga learnings, and although ay tanayagin ang hindi perfect ita, but we're doing everything, doing our best para at least sa mga participants natin, especially for their safety, Sir Joel. Yan tanay mga dali ang natutunan ni Councilor Trimanes. Ginasasawat ang mga sa mga kapunan si Bishop Oscar Fernandez sa Andalusia, si Pastor Jos sa Andalusia, kay Bishop Oscar sa Andalusia Gintulson para Bishop sa Iloilo Mission Hospital, kay Pastor Dr. Elmar Sorisca, kay Pastor Hector Silvera, kay Pastor King, kay Pastor John, kay Nicky, kay sa mga pastores sa Shiloh. And of course, mga kapunan, kay happy listening sa opinions, kay Buboy ng Gracia sa Lapas, member listening sa Kalida sa Lapas, sa Iloilo, kay Busing, sa Elaine Nansal, sa Elaine, how are you? Kamusta ka? Kagsubunan kay Joven Mijares, kag sa Almara, kagsubunan sa Isabel Almaras, sa Canada, kag sa Duka Qatar, Biraman sa Qatar. Dapat ko si Almara para sa Pumusod Pilipinas. Nagpulo sa iya si pamilya nila sa parte sa Mindanao. Sa pamilya Paguna, kag Fernandez sa Negros sa Victorias, nagtatamalaga sa inyo sa mga hapon. Masaya nung tamadali sa politika. Pwede man niya masabati Councilor Trimanes or pwede man niya hindi, no? Kay Bantog, kagunong gawag si Attorney Esther Trimanes sa Pambasan Pamilya. Pero hindi na pagkakanda ay galing na yung file sa iya sining certificate of candidacy. Sa anong rason na Councilor Trimanes, sir?
Kasi Sir John ang file ang atong tiayon sa iyang certificate of candidacy ang konsihal. But gipakamayo naman antes kita makakat sa Estados Unidos ang lagigan ng nag-aluchaw na ma-withdraw because nakafile. Galing kayo sa November 10, regalo ko na sa iya ngati nag-ahambal siya nga dad kung ay kami 1 month madula ka kasi madulayan ako. So kapisa pa she was given this bigger task of case naging senior partner siya sa law firm nila no sa kay Trias, Rubias, De La Cruz, and Cabañas Law Office. So, naging matakong responsibilidad niya sa iyang law firm. That's why natigit na kamayo na ito, hindi na siya mag-pursue sa iyang candidacy. Kaya di can also serve sa atong mga pamilyo. Mas kaya kita sa politika, we are active members of Rotary Club of La Paz. Ako personally, I'm an active member of the Fraternal Order of Eagles. So, gipakamayo na ito for this election period mapawag ni Anay and yet and still we are going to continue the service that we've been doing in the past many years. It's not only Paglia but mas kasi din napanti sa aton na hindi sa aton sa West Visayas. Okay, the best one ang aming pili ni Attorney Mr. Fernandez itara sa law firm, no? Sa una, Trias, wala eh. Isa po Trias, Rubias, De La Cruz, and law office. Okay, itara na sa mga iklan, tubang kalanbang daan. Sige. Now, ikaw kay managtapos ka na sa imo sining pagservisyo bilang konsyal sa Banuasang Pabia, anong plano? Well, we'll continue sa ating pagka-private person. May mga kita na mga nasusudan na mga business. And of course, we will be very active sa ating mga organizations like Rotary and Fraternal Order of Eagles. And for this year, we have so many engagements sa sports. Kita lang kuha ni Coach Rio de la Cruz sa kabantugon na race organizer sa Manila at sa Milocan Philippines na maging local partner niya dito sa Rio. So I'll be the one to organize na talaga events and even sa mga local events I'll be having a lot of events this year and hopefully next year kung may Japanawas, mapadayon ng Japan natin ang advocacy sa sports. But of course, ang ating mga servisyo publiko hindi niya madula. Ang ating mga pagkakawal sa mga flyover kagagan hindi niya madula Sir Joel. Samantang hindi matapos sa magagaan sa justisya kag mapanabak ang tanan ng mga personas nga involved whether ang sa gobyerno or private hindi kita mapuntat na magagaan nila sa justisya Sir Joel. Ano sila ng mga personal ng Igol? Ikaw ang facilitator or ikaw ang organizer? No, actually, I already served my 2 terms as president. Currently, I'm serving my second term as the vice governor sa aming region. And but so we're busy because I was also appointed as one of the field directors Philippine Eagles Institute of Leadership. So ang inobana na namin, kakatuto kami sa ibang mga lugar, nagtutlo kami sa audience, that's the basic seminar or mandatory seminar sa Eagles, as well as the seminar yung ginatagin natin sa mga future leaders sa among fraternity. Kagiban pa mga seminars nga gina-request sa amon. So we are not limited only for Iloilo, for businesses, but even Luzon, Mindanao, kung kinanan, matato kami dito. Ay, entire Philippines. Yes. So magawa sa Pasig Islam kayo ng mga seminars. Ano po kilala ang mga dinutuyok ang advokasya sa sanay Fraternal Order of Eagles? Well, just like Rotary, we have so many advocacy projects because we are also a humanitarian company, organization. We are doing a lot of humanitarian service. Area of focus on humanitarian services, education, health. Also, Alalang Aguilar is very important because charity begins at home, so we're also giving emphasis sa pagbulik sa mga pares manamon sa mga kuya naman kagate, Sir Joel. Sa kadamo sa mga organisasyon sa sports, kaya involved ikaw, wala nagilingin ulo mo? The more the better, because that will make you busy. It's hard. I mean,
For me, no, mas namin kung ang damo sa mga ginobra para more challenges. Namin man kung isang Tagalog man ibugulo mo, sa wala kalibong susubukan. Yun sa bagay. Ay, doon na daan si Kap. Si Kapulan. Siyempre, Kung sa bagay, ang pagdidinir na lalaman sa imo na time eh. No? Kung di mo patang ininga time. Parang mga pasunod mo ang imo sining mga obligasyon sa organisasyon sa din haraka. Kaya nagpasalamat pa kita kay nagadayaw, kay nagakonggar sa kay Mayor Jerry, nga ang sudad sa Iloilo isa sa gilayaw sa bike lane. No? Ang isa lang sa mga salawayo na nakita na dapat kutan kaya nag-park sa mga bike lane dapat kuwaon na, no? Kaya di mabudlay man sa nag-bisikleta kung mag-aagi sa linyada yung mga nag-parking ng mga privado o sa salakyan kanagyan mo yung Mayor Jerry sa bot kung ano yung mo sa inyong kalol at kwantrabansos, no? Now, Councilor Manager, medyo gamat-gamat na lalapit na ako sa inyong pagpaalam kung ang tabi ang imo sa inyong mga participants. Kung mayroon ka pa ibugang sa sining hapon sa mga kinahanglanon na buot na may balinton parte sa Dinagyang Marathon sa mabot ka January 19 sa Domingo. Let's go. Personal na pasalamat kita sa Abante Bulls sa ining opportunity nga maka-invite kita sa aton, maka-express kita dali sa aton nga mga programs sa IBBT sa Palabunton. I would just like to give emphasis sa ating upcoming event. This will be on January 19. The biggest, the grandest marathon event of Iloilo, here in Iloilo. And tonight, makasugod ang ating food festival. This is only the first marathon event na maging butangan natin sa Race Village at mayroon kita food fest. Actually, so may araw na kita karoon ng mga may live band starting tonight until tomorrow. May live band. Ganyan inimbitar ko si Kap sa Lord si Pivo, so yun dito na sa karon. Si Kap, ginimbitar ko si Kap sa Kap sa Dibar, si Mambing, sa Joseph, mayroon kita food fest karoon. Dito sa may kilit sa Atria. Tutumatong Race Village, ang nang tuwag na tumigas na sa Domingo, after sa pagtabok nila sa finish line, ang dala ng mga participants, dito magtipon sa sunod sa Race Village, magkakaon, so sila kag mag-sinadya. Kami mga pakulo kita dito. Hindi na pasalamat. At naman, again, it was Gov. Consort, si Mayor Jerry, si Mayor, sa Congressman Mike Goriseta, mayroon siya mapa-ice cream sa mga participants. Of course, mapagalaman ang best ice cream sa Kamon Banwa, ng Pavia homemade ice cream. Very good. So, ladies and gentlemen, nabatian ang ato siling bisita, mapagros, mapaskog, kunsyal sa Banwa San Pavia, si Jose Maria Tribanes, na ang guys na mamangsiya sa paglanan niya, Tribanes sa Beachville Seafood Restaurant sa Tubangsang Plaza La Paz, sa Iloilo. Gusto nyo sa mga manamit na pagkaon, karin mo, pagpasasabang mo, ariman, isang gusto nyo, ariman, karin mo, manok na sa sulawon, ariman, hindi mo rin kakaon ng labang lisasan, bullfight. Bullfight namin. No, narinig kay maligwag ng lugar. Kung sa babaw mo, hukuman, kung mga sinadar mo, hukuman, kung may araran na parte, kasal, birthday, bunyag, kung sino gusto mo kasal, susunod mo kasal, puli mo na rin. No? Sa ngalan na naman sa Rosnay, mga tagsakay sa mga patalantunan, sa ating among producer, si Ruben, si Joseph, sumangay para kay Kapulan, ayun sa kailan sila po sa programa, Abante Musay, Joel Fernandez, Stocho Nagasain, salamat gid sa mahal kong gagawin na gamit na mo na iyong kaalam kagigamit sa sing programa Abante Musay. Tugtog sa masunod na itong kapagmalagad sa masunod na Biyernes, magluwas lang kung mga special episode kita. Thank you and good day.